ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. January 13, 2023, the Department of Agriculture Western Visayas, along with the Organic Agriculture Program and the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, awarded a certificate of accreditation to Aklan Provincial Organic Producers Association or APOPA as an organic certifying body in the province of Aklan. Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APOPA performs necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APOPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic. Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Granala Verde Farm na dito po sa Batan, Aklan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamahan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial na assistance. Maliban rin po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas na loob na makapagdiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamaan ko na mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ang mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyoan ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagastos. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the APOPA core group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Pulok Katibangan, Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po nakatulong sa aming pamilya, sa self ko at sa environment po. Malaking tulong po yung naibigay ng region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa self ko at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farming dahil yung income daw ay mababa lang, doon ka sa field, nainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam nga doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Bohol. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka when it comes to our resources like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat. Malaking tulong po sa amin yun bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala pong dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Naniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family,
I have to work for it. So, mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak at gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya. So sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto nyo makatulong sa inyong asawa, gusto nyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay, gusto nyo mapatapos ang iyong anak sa pag-aaral, kailangan nyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta, kaming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyo pong programa ay napakaganda. Mula po sa amin, sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming for Roseanne is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan, Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island. Hi, hello. Ako po si Roseanne Bautista. Salamat sa DA, sa ATI, kasi yung mga trainings kung paano gawin, yung mga, halimbawa yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na lumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dina-download sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba kung hindi kasama sa grupo. So ang na-receive ko sa DA is yung for drip irrigation. Ang drip irrigation kasi malaking tulong sa amin para lang din na ma-shift ko yung workers, yung trabaho nila, na makagawa ng mas importanteng trabaho outside doon sa pag-i-irrigate lang ng mga plots. So very thankful naman talaga ako sa DA kasi ang laki ng naitulong nila sa materials. In connection na rin sa natatanggap ko sa DA, talagang magpapasalamat ako sa ATI, sa lahat ng trainings na na-receive namin. So ini-encourage ko rin yung mga farmers or yung balak maging farmers sa huli na mahirap siya. Mahirap yung pagiging farmer, especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa opportunity na nakikreate mo. To be PGS certified organic farmer is an arduous task. Nevertheless, APAPA is greatly honored to be the first group in Western Visayas to complete the endeavor. Forming the group of organic practitioners brought them together in coming up with one goal, which is to become a certified producers, marketers, and develop healthy products that is visible to a bigger market. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013, and almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grew into 130 members with 72 males and 58 females
who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Office 6 under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat. At ito po ay may mga sand o bags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices, upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos, provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives or best practices, TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off or the suspension of fishing operations intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May, and then may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunuhin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pump-boat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch,
which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day, with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's Civil Society Organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6 various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung total nets off po, wala po kaming lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tinatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin na mga barangay. This is coupled with the enhanced kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment, materials, and labor for the expansion and operations of Lambaklad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaklad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na po kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaklad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaklad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA Ahmad 6, and the provincial and municipal local government of Antique.
Maayong aga sa aton nga mga tagpalamati sa tanan naton nga mga followers sa aton nga programa. Maayong aga gid kag sa aton man nga katapos ang Department of Agriculture Western Visayas, maayad-ayad nga paglantaw sa aton nga episode subong nga aga sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag aton duha ka Regional Technical Director for Operation and Extension, ang aton nga OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation, si Director Zarlina B. Puelio. Panibagong adlaw, panibago na naman nga episode kag istorya ang aton nga pagasaksihan may kaangtanan sa kadalagan sa aton nga mga kauturan nga mga indigenous people ang nagligad nga adlaw. Inistoryahan naton ang pila ka mga experiences sa aton nga IP from the province of Aklan and Subong. Pag-istoryahan naman naton ang pila ka mga serbisyo, pila ka mga programa nga ginpalabot sa DA4K program sa aton nga mga kauturan sa Catrica o ko ng isa ka asosasyon from Kabangkalan, Negros Occidental. Live naman naton nga makaupod subong ang aton nga mga bisita, ang aton nga resource person agud nga i-share sa aton ang pila na ka mga improvement, pila ka mga updates kag progress sa ang ilang association sa aton nga programa. Ma'am and sir, ang aton nga pagpanamya sa aton nga mga tagpalamati, ma'am. Ikaw muna, ma'am. Ngayong aga sa tanan. Pangalan mo, ma'am, ang imong posisyon sa aton nga association. Ngayong aga sa tanan, ako gali si Julina B. Largado, ang Assistant Secretary sa amon nga asosasyon nga Katrayka sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Hello, sir. Ngayong aga sa tanan, ako gali si Junicio Medis Jr., isa man ka secretary sa Carolano Tribal Community Association, kag isa man ka IPMR sa amon nga barangay. And yes, pila na ini ka tuig, ma'am, natukod ang aton nga association, sir? Actually since 2007 nagsugod ang ano gid sa among asosasyon. Ano siya 2004 na create siya. Then sa na-approve 2007. Pila ka bilog ang aton nga miyembro, sir, sa aton nga association? Sa subong ang amon gi miyembro tungod kay active almost 500 persons ang among members. 500. And pwede mo bala kami, ma'am, sir, maistoryahan no, kung paano o kung ano ang rason nga natukod ini nga association, ano ang istorya sa likod sini? Actually ang Carolano sa amon nga barangay, isa man ka malayo part sa kabukiran sa siyudad sa Kabangkalan. So dito na create ining association tungod sa pagplastar sa amon man nga leader nga mo si George Largado. Siya gid ni ang utak sinitanan. So dako gid ang among pasalamatan sa iya nga subong amon na gid ang Katrayka subong. So pinaka-importante para sa amon ang ining programa kay ang Karulan kung ang Kabangkalan siya ang daw pinaka-the best para sa amon kay gintagaan kami sa Pinimihilyo, special kami sa bilog na Kabangkalan nga gintagaan kami in-order sa isang CADP, kung certificate of ancestral domain title sa aton nga mahal na Pangulo. So, dira kami dako ang among pasalamatan man kay Commissioner George o sa among mga tribal chieftain, siya na ang among tribal chieftain. So, dako gila ang among pasalamatan sa iya nga isa sina nga amon nga handom nga mangin mandilago ng amon ng mga plano kay bisan sa kabukiran medyo pigado mangumala pero sa subong amat-amat na tinhan. Ano nga aton mga mayor nga mga commodity, sir, o kung mga agricultural commodity nga ginaproduce sa aton nga association? Actually sa amon dito, sir, madamo gid sang
mga produkto, mga hibalo sa mga pumuluyo. Like sa mga product namo dito, number 1 ang ginakaon sa mga pumuluyo is mais. Mais, pagtanom sa umay, mga kararuton, vegetables, muna dito ang pangabuyan sa dito sa tribo sa Carolina. And sa subong na sa aton, out of that agricultural products, so kung mga utanon, ano na ang mga produkto na gina-produce naton? O kung narabay kita mga processed food? Subong, sir, ay kay ang Carolina is one of the major source sa vegetable sa Cabancalan City. Laban is mga saging, mga kararuton, with crops, tapos amo na siya ang mga ginadala sa Cabancalan. Hindi lang sa Cabancalan actually, kay sa iban man city within Negros Occidental. Pero ang major namon is ang mais, mani, and also may mga umay man kami. Pero ang ulit man sa also sa agricultural lang, pero naghatag man sila sa amon mga carabao, mga livestock, mga baboy, livestock, which is amo gina one of the major nga ginanegosyo sa amon na association Subong, which is nang paghatag sa quarterly, nagapadayon siya sa Subong nga isa man sa mga sources dito sa amon, wala labot sa mga vegetables na ginaproduce sa mga tao. Paano naman natin, ma'am, no, gina-market o kung ano ang aton nga mga strategies agud nga i-market ang ini nga mga produkto? Actually, amo na isa sa mga struggle man nato. Siyempre, sa mga farmer naton, hindi man gid malipod nga ang mga farmer naton sa bukid barato ang pagpakal sa mga negosyante sa dalom. Pero wala na siya may mahimo kay daw amo na ginayang pala nga buhian dito, which is daw kaya man lang nila i-produce ang mga kinanglanon, pero amo na wala siya big market. Nakapanan kami kakatabunan kami sa iban na provinces sa pagsulod sa mga produkto. Hindi kami kapresyo, kaya mas mga barato nga may kasulod sa Cabancalan City, which is amo ginang isa sa mga struggle manamon sa pag-market sa amon na product. Yes, so with that challenge, ma'am, no, nga mabudlay, labuton ang dalagko nga mga merkado, ano nga mga tikang o kung mga strategies ang ginabubra ninyo agud nga mahagan-hagan ang ina nga pagpanghangkat? Actually, Subong, may ara naman ta Subong nga mga plan. Kag si Purki gabulig sa Subong. Sang ara sa mga DPP ang isa ka dako namon nga gin-propose. Ini ang Bagsakan Center, terminal. So, basi sa sini nga mga team ko, basi isa na siya nga makabuligid sa amon sa market tungod kay ara na ang amon ginahulat Bagsakan. So, basi damo sa makabulig ng mga agency nga mapataas-taas ang amon nga mga product, mga presyo namin dito na makabulig sa mga nguma. Kaya number 1, ang mga nguma, di gusto tani nga magtanong. Pero mo kay si buyer pa lang, sila ang control. So wala kami mahimo dito sa kabukiran nga gusto manamon tani nga manami ang presyo para nga sa gastuhan ay makabulig man tani kag makaginansya. So ako na siya number 1 nga struggle para sa amin nga gusto namon nga ari kami subong sa Iloilo. Tungod kay base pala makabulig sila nga makamarket sang maayat-ayat nga produkto namon dito. Kaya damo sa Carolan gusto manamon nga i-preserve kag i-market na. And sa karon, ma'am, no, and sir, ano na nga mga intervention ang ginpaglabot sang 4K program sa aton nga association? Una gid, muna ang number 1 ang Carabao. Duwa ka klase sa
baboy. Baboyan nga walang amoy ni tiping man na siya gyapon. Kag isa na nga klase nga baboyan man. So dako na nabuli kay mga 3 years na ang nakaligad. So damo na sa nakabenepisyo sa amon ng mga member. So iba nakabaligya na, iba naka-disperse naman sa amon mga food. Then may ara magin sila agin hatag na to sa amon mga seeds. Madamo sang ginabuli kag number 1 gid ang dako na nabulig sa Purki. So ining bagsakan center gid kina-construction ko. Yes. Daw 90 days ang ilang kontrata posible sa may September. First week siguro kasi tapos na nga ito na good terminal ng bagsakan center. And sa karon ma'am no, in regards with the geographical location sa aton nga area, ano ang mga strategies nato no, kung mga tikang agud nga ma-transport naman nato niya o kung ma-mobilize nato ng aton nga mga produkto? Actually, sir, wala pa gid kami major plan about sina. Pero sa pa lang is planuhan namon kung paano namon i-manage ang bagsakan center, kung paano namon i-plastar ang mga produkto, sa paano namon mabutang dira, at kung paano namon mapahagan-hagan is ma-transport ang mga products sa city. Or kasi mamaya man kami plan na if ever mag-click nga ang mga buyer na mismo ang malakat sa amon bagsakan, kaya dira naman nila tanan actually makita tanan ng products, which is mas mahapos sa amon, kaya dira na lang kami stock, mas mapalapit sa amon ng mga farmer, nga dira na lang display ang mga products, kaysa kami, ang mga farmers pa, ang manaog sa city. Pero sa inyo nga pagpananaw, ma'am, no, ano pa gid nga mga suporta ang kinahanglanon sa aton nga association agud nga ma-increase ang volume sa nga quality sa aton nga produkto? Isa sa gina-propose namon subong sa officers sa amon nga association nga dapat i-encourage namon nga member. Number 1 namon subong mga ginaplanuhan tungod si Purki aron na baboy bala. So may ara kami nga plano subong nga ma-milsan. May ara kami nga sa bagsakan nga mapustos man kami sang karni. Yes, karni. So ang part sang Kabankalan ang barangay Karulan ara siya sa tunga-tunga na boundary siya sa occidental kaguritan. So isa sa ginano nato ako sang potensyal nga madamo sa mabalakal sa among mga produkto tungod kaya siya sa boundary. So isa na sa ginag-encourage mo naman sa mga member namo dira buligid sa amon para nga mangin matinala nga amon nga association. And with the number, pila ka mo gani kabilog ng officers, sir, sa inyong association? More or less 12. 12 ka mo. Kamusta naman ang inyong communication so far? Kaga, paano ka mo nag-meeting? Agud nga ma-resolve ang, of course, hindi na natin manigar ang pila ka mga challenges. How do we communicate with our co-officers? Actually, our president is in the absence of our president. Pero may communication man because na ang among president is before the National Commission of Indigenous People ay sa Manila siya duty. But we communicate to him sa mga plans and may ara man kami nga vice president which is bulig man sa amon about sa amon nga mga plano, and also kami mismo ng mga officers nga binuligay gid para lang sa mga plan namin para sa amon na association. Hilugan ko lang sir sa ako man nga part bilang katreka secretary then IPM Arman isa man ka ako mapribliyo nga dapat matutupan ko man ang mga IPOs mga organisasyon nga makabulig ako. So number 1 ang ginano ko dira bilang secretary ang tanan nga impormasyon nga ginahimo namon ginapabalo man namon sa mga presidente. May kabudlayan gid para sa among tungod kay layo siya pero dawi kami magdesisyon niya. Ginapabalo ginapon. Kung kayuhan lang man tanan wala gid problema amon nga presidente
kagamon mga opisyalis. Mga subong itigad lako na project nga together sang Turkey nga nangin agreement namon ini inubran sang MUA nga i-partner namon sila. And actually, we are very strong because not only the officer ang ga-decide, but ara man ang amon mga elders sa within the community. Sa mga decision making namon, dapat gapangayo din kami mga advices sa mga elders namon, which is sila ginaiya sometimes sila ga-decide, maka-decide ang mga officers because mas nabalaan, mas damo sila yan na ihibalo. Na kinarespeto, sila yan namon sa amon yung mga decision making. And speaking of elders, ma'am, no, may ara pa kita mga traditional practices nga up until now, especially when it comes to farming, nga gina-practice pa naton, and how do we adapt sang moderno na iya nga gina-introduce man sang Department of Agriculture? Actually, ang sa subong sa amon dito, ginahimo sa gyapon. Kay hindi pwede ang mga iping ang padula ina ng mga tradisyon. Actually, maghimo kami sa mga modern subong nga mga kwan sa agriculture. Actually, mahambal man ang mga tigulang nga ang mga ginahimo subong do pariyo lang man sa mga ginahimo na mo sa una. Galing kay daw mas na enhance lang siya galing sa subong. Pero amo na sa part man sang amon nga mga youth, ang mga elders kag mga sila ni IPMR wala sila gapabaya to transfer sa amon nga mga youth ang mga nahibalaan nila sa una kay dapat siya i-continue, dapat hindi gina siya madula. Yes. And that's part of cultural preservation man actually, ma'am. And ano so far ang pinaka makabig naton nga most helpful nga intervention nga nabato naton from DA4K program? Yung halos tanan. Tanan naman, sir, no? Ginanugid ang livelihood nga nahatag dito sa amon. Ako kag importante katama. Kaya nga kung wala si Turkey, wala gid na nakabo dito sa amon. Siya lang abi ang daw nakahatag namon sang daw kasanagan nga nahimo sang Turkey dito sa amon. Biroon mo ang Carabao Subong gano na gid gabulig na gid. So kung matabong pag ini ang Bagsakan Center, diri na gid kami guro amat-amat na gid nga mangin manami ang among asosasyon. Kay subong hindi pa gid namin totally makambal kami nga nangin progresibo na gid. Pero sa amat-amat kag base pa lang sa sini nga mga tinion na makakuha na gid kami makaumpisa base di lagi namong tinguan sa mga miyembro kag officers na kapakudon ang nahatag sang Turkey nga kami na lang ang matindog maningwa nga mangin progresibo ang asosasyon. Sige, ma'am. We are very blessed sa Department of Agriculture kay may ara nagiging mga testimony nga tungod sa ila nga mga bulig may ara nga naga-testimony nga nakapatapos sila sa ila bata eskwela, which is very isa man sa major priority nga to empower with mga indigenous people nga maka-eskwela tungod sa bulig man sa Department of Agriculture. And speaking of help sa Department of Agriculture, ma'am, ano sa karon ng aton nga mga kinahanglanon pa, specific needs pa sa aton nga organization agud nga mapalapot man naton iya sa nasambit nga programs ng Department of Agriculture. Kung may ara kita mga recommendation, mga suggestion, ano yun, sir? May ara pa kami subong ginaayo sa Turkey. Kay tungod nga ara na gid man ang ginabulat namon pero may jutay lang ako lang. Tungod kay hindi namon mapakal nga sa amon personal. Ang isa subong nga ginaistorya namon dito sa meeting namon sa mga officers nga by 2026 may ara kami proposal nga ginhatag man sa ila. So base pwede namon ito na kay may ara isa subong ginano ang
feed mill. Okay. Kay number 1 dito sa amon, halos gababoy. Gababoy, yes. So may aragit man nga wala gababoy ko halos kit ka gababoy. So isa ina ka dako man namon nga ginalantaw nga makabulig sa livelihood dito. Tungod kay ang feeds dito subong tungod sa kalayoon medyo mahal na. So may ara kami subong da nga officers nga dako man ang iyang experience kagkabalo siya mag Since isa yung ano ma'am, no? Oo. Ano gid, sampat gid sa feed mill. Oo. So isa na siya subong nga ginaayo namon nila ni ma'am nga kaso pa lang matigay yung 5,000 sa feed mill para nga isa kami kag ang amon lang ang produkto yellow corn versus feeds bilang tumubra. Kag mapanubo ang presyo sang feeds kag i-deliver namin sa mga membro sa mga IP namon Tagang cost production sang kung mayara ka mga feed mill ma'am mas malas. Oo. And sa palabuton ma'am sa ano yung mga plano? Do we have plans sa aton nga organization, sa aton nga association? So far wala pa din man kami sang uli istorya pag ito kay basi by next week at third week of July. Formal meeting kami. So dira namon makita ang mga decision ang naupod namon, mga suggestion kay may halos mga plano kung dapat ang planong mabuo. Kag madesisyonan nga maayo nga desisyon kag mahanay sa amon mga members sa association. And lastly na lang ma'am no, may ara ba kita gusto pasalamatan o na hatagan sang mensahe naton sa aton nga katapos sa association sa aton nga 4K program. Ikaw na sir. Una gid pagkit sa Ginoo nga nakalapot kami diri sa Iloilo. Kag gin-encourage ko man ang amon mga members, officers na aton tingwaan ang aton nga asosasyon nga manabi kag mapatin-ad naton sa maayo. Hindi lang kita magtan-aw sa aton nga kaugalingon. Baligdo naton ang aton mga kaugdanan. Kaya ang plano naton hindi ini para sa aton, kundi sa pangkabilugan. So gusto man namon pasalamatan ang 40 program nga naghatag sa dakong pribilehiyo sa komunidad sang Karulaan. Kay kung wala sila sa subong hindi namon gid ma-come up ang kinanglanon gid sa amon mga members. So pasalamatan mo namon sir ang inyong programa nga ari kami ni subong para pagkabulig sa amon. Mapasalamat man namon sa inyo ang kinanglanon sa amon nga komunidad. Madamong higit salamat sir. Ikaw ma'am? First of all, nagpasalamat ko sa amon ng mga elders, which is ang amon chieftain, si George Munoy Largado, and also our president ng association. Kay kung wala na nila ginsugdan, wala ni tanan natabo. And also sa mga officers, sa mga members na I know nga sa una jutay lang kamo pero ginhatagan ko sa kusog nga ang asosasyon as sa subong ara lang gyapon kag damo nagabenepisyo hindi lang kamo kundi ang inyong man mga kabataan, and also the Department of Agriculture nga may program kamo sa 4K nga ang mga indigenous people wala nyo gid ginpabayan together with the National Commission of Indigenous People. Thank you gid sa inyong mga program to have the memorandum of agreement sa Department of Agriculture. Madamo gid nga salamat. Basta sa salon namin pasalamatan kay kung wala kamo nag-assist sa amon, I know nga wala kami isubong, I know nga wala ga progress ang palangabuyan sa mga tao sa bukid. So kamay pa sa mga members mag-isa kita kay I know amo lang na ang unity is one of the best nga mapadayon kung hasta mintras ang
ining organization. Sa mga officers, madamo gid nga salamat sa inyong mga sacrifices. I know bisan wala may gabalik sa inyo, pero nang ara kapagyapon to help kita sa mga family naton, pero sa tanan nga pumuluyo sa barangay Karulan kag sa mga Karulano nga we need to be strong kag kinahanglan naton nga ipakigbato kag ipakilala kung sino kita. There you have it, mga ka-agree, si Ma'am Jolina Villargado kag Sir Junesio Medes from Kabangkalan City, Negros Occidental. And lastly na lang, ma'am, no, kung gusto mo may i-shout out o kung may tamyawon kita, ang aton nga pamilya, ang aton nga katapos association, go ahead, ma'am and sir. Pinatamya ko gali ang akong da mga kumpare. Labi na ni Kapitan Jusrel, pakula na sa akong mga kabiyanan tanan-tanan. Ma'am? Shout out pa amo na niya gid pangabudlayan mo. I know nga pagbalik mo ma-okay na ang tanan. I know ara man gyapon sa imong decision. And also sa mga IP youth sa Barangay Karulan, we need to be empowered kag kinanglan gid naton ya i-progress kay kita ang tagapagmana ng lahat. Wow! Tagapagmana. Thank you so much, Ma'am Jolina and Sir Junesio. Amo yan to ang episode naton subong naman iyang adlaw may kanan sa pila ka mga services kag programs ang DA 4K sa aton nga mga kulturan nga IP sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Pag madamo gini salamat sa tanan nga nagupod sa aton nga programa subong adlaw. Sa liwat ini si John Candelario from DA Western Visayas. Maayong aga. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, wala nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilos ng ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o ang weighing slip nga sabihin dila ma-indicate ang kilos ng iyang baboy para nga i-presenta sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end,
The highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga ano nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka no mo gadlagan ang tagiya sa market then ipa ano sa manok iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa sagwa, sa mga city, kag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kag ang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy kay man sa una ang baligyaan ay pamata lang tapos kasi hindi pa sigurado ang kumpila kiloya so kung sumahon mo kisa sa may kapital mo ngagin isa pirdi ka pa. Unlike kung may LOM, makakita ka mga buyer nga alin sagwa kag hindi masyado mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarangid kung kay sa pagkadamo ka hag-racer diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction or just to just to give the services to our clients as well. And also, a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buriligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lang gikadya ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal, kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the Hatid ay municipal... balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo. Radyo Pilipinas News. Upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning. Upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue kag iban pa. Upod kay JP Hervas. Radio Journal. Upod kay Bing Pabiona. Balita Sosyal. Upod kay Marian Grace Erenieta. Babae Ka. Upod kay Marian Grace Erenieta. Tugib. Upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa. Upod kay Paul Tarosa. Headliners Was. Upod kay Paul Tarosa. Youth Connect. Upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon. Upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone. Upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.